Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa first reading, narinig po natin, pinaalalahanan mula sa aklat ni Prophet Isaiah kung ano daw ang tunay na kahulugan ng fasting. Because there was a tendency and danger for the Israelites na mag-focus lamang doon sa pag-aayuno. Pero itinuro sa kanila through the prophet Isaiah na hindi lang sa pag-aayuno, hindi pagkain, pagsasakripisyo, nakasalalay ang pag-aayuno upang kalugdan tayo ng Diyos at makapagbayad para sa ating mga kasalanan. Sabi doon, kailangan din daw nating pakawalan yung mga taong inaapi natin, treated unjustly, for the oppressed, for those people na hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga, the homeless, the hungry. So kaya nga ang fasting at during this Lent, hinihikayat din tayo to do spiritual works of mercy and works of charity. Oo nga, nag-fasting ka, pero hindi ka naman tumutulong sa iba. Yun yung tinatawag nating sin of omission. Nakatipid ka nga kasi hindi ka bumili ng pagkain mo. Sana yung natipid mo, para doble yung biyaya, itinulong mo sa nangangailangan. Diba? Kaya nga sa gospel ngayon, ganun din yung tanong ng mga apostol ni Juan kay Jesus. Bakit ikaw at yung mga apostol mo hindi nag-aayuno samantalang kami, lagi kaming nag-aayuno? Anong sabi ni Jesus? Mahalaga ang pag-aayuno, pero paano mag-aayuno kung kasama pa nila ang ikakasal o ang nobyo? Sa kultura nila at kultura natin, pagkasal, this is a joyful celebration. Kaya nga ang dami ding nating pamahiin. Anything that is connected with death, bawal sa kasal. Pero ngayon, nawawala na yun unti-unti. One time, nagkasal ako, alauna pa naman. Nagulat ako, lahat nakaitim. Ang nakaputi lang yung bride. Sabi ko, kahit alauna ng hapon ngayon at ang init, at madalas, hindi ganito ang minimisahan ko. Nasisiguro ko, kasal ninyo. Kasi usually minimisahan ng alauna, 2:00, funeral. No? Pero sila, nakaitim, pero kasal. Sa kultura natin, hindi uso yung itim para sa kasal. We choose white or other colors. Di ba? Sa kasal, ang daming bawal. Kailangan it should always go with joy. Kaya sabi ni Jesus, paano mag-aayuno? Kasama pa nila ako. He considered himself, metaphorically, as the bridegroom. Hindi makapag-aayuno yung mga apostol kasi hindi pa dumarating yung tamang oras para sila ay magluksa. Sa buhay natin mga kapatid, gusto ng Diyos meron din tayong balance. Ano yun? Hindi po pwedeng lagi ka nalang malungkot. Hindi po pwedeng lagi kang nakasimangot. Hindi ka aabot ng 100 years old. Sayang yung 100,000. Mabuti kung yung binibigay na paunti-unti, hindi naman. Di ba? So ang taong malungkutin, hindi marunong ngumiti, 40 pa lang mukha ng 84. Di ba? So, kailangan daw ngingiti tayo, Father, ang daming stressor, ang daming tambak. Kahit na, gumagaan yan kapag pinili mong maging masaya. Remember, my dear brothers and sisters, sa mahirap na sitwasyon, sa mahirap na pagkakataon, mayroong biyaya na ino-offer. Mayroong biyaya na ipinagkakaloob ang Diyos. Kailangan lamang nating hanapin. Sa pag-aayuno at pagpipili ng kaligayahan,
makikita natin, pwede pala nating gamitin yung pagsasakripisyo bilang joyful experience. Di ba? Diet ka ng diet. Nag-iisip ka kung paano ka pumayat. O, eto na yun, Lent. Almost 40 days. Saka ka na ngayon mag-diet. Tubig-tubig lang. Pero kumain ka ng konti. O, di ba? For 40 days, I'm sure, pag Easter, ang payat mo na. Di ba? Father, hindi ko mapigilan. Pag Friday, bawal ang karne. Di ba? O, lalo na Ash Wednesday and Good Friday. So, malilesen yung craving natin. Bakit? May rule eh. So, let us make use of the rule as part of our personal asceticism or pagsasakripisyo. Kasi yung sakripisyong yon nakakatulong. Bakit pinagbawal? Bakit pinagbawal? Bakit hinihikayat na mag-ayuno? Para hindi ka lalong tumaba. Di ba? Ang gastos. Bakit pinagbawal ang karne? Kung umiinom ka ng rosuvastatin at atorvastatin, at least, mas effective yung gamot. Kasi bawal yung fats. Di ba? Yung fasting naman, Father, kung malakas tayong kumain ng kanin, at least yung metformin mas madaling umepekto. Di ba? So we can make use of the rule. We can make use of the practices as part of our personal devotion. So magiging masaya tayo kapag pinili mo maging masaya. Father, karni lang ba ang pwedeng i-fast? Mga bagay na pleasurable, pwedeng alak, pwedeng soft drinks, at least makakapag-rest yung kidneys at saka atay natin. Di ba? After 40 days, balik ka na uli. These are the things that God placed in our midst in order for us to have a guide. Hindi yung ginawa ni Jesus para wala lang, para parusahan lang tayo. No, it's not a punishment, but rather to help us grow spiritually and physically. Remember, ang spiritual life natin is also affected by the external. Di ba? Paano naapektuhan, Father? Sige nga, halimbawa, ang dami mong nararamdaman. Taas ng uric acid mo, hindi ka makalakad. Ngayon, medyo overweight din. Tapos, meron ka pang sakit sa puso. Di ba hindi ka makapunta sa simbahan? Di affected. Di ba? Hindi ka makapag-prosesyon kasi hindi ka makalakad. Di affected. Hindi ka maka-receive ng communion kasi lagi kang naka-online. Hindi naman lumulusot yung body of Christ sa screen. Di affected. And worst, may mga spiritual gatherings, worship, etc., na hindi ka makadalo because of your physical inadequacy. So that is why external affects. O kaya pati yung emotion natin. Kaya nga, joy is an emotion that is valid. Ang pagkakaiba ng joy at happiness, yung joy mas malalim, mas particular. It is a relationship with God. So kapag masaya ka within, kahit na magulo sa paligid, hindi ka basta-basta maapektuhan. So as we celebrate this first Friday, as we celebrate this Eucharist, may we find joy in everything that we do. May we find the meaning of our sacrifices, and may we be able to offer it to God. Anumang bagay na dinadala mo, anumang bagay na nagpapahirap sa iyo, offer it to God. Lord, I offer you all my sacrifices and difficulties, my trials, my burdens. Help me to walk with you. Mararamdaman natin gumagaan. Subukan mong wag magdasal. Di ba ang bigat? Bakit? Hindi tayo makapag-unload. Mahal tayo ng Diyos.
at hinihikayat tayo na ang lahat ng bagay ay magiging magaan kasama natin siya. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.